Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang mga lumang barya dito ni kabarya. Ayan, mga old coins po niya dito. At kitang-kita po natin na meron po siyang mga foreign coin dito. Ayan, kakaiba po nito. Parang may kulay, ayan, kulay pula. Yung kanyang, or baka pintura naman po yan. At parang yung kanyang disenyo ay parang mata. Parang Illuminati, pero po siguro ito ng Illuminati. Ayan, mata. Ayan, yung mga basta pagdating sa mga mata-mata na yan ay parang yung tingin ko dyan ay may connection po yan sa Illuminati grupo ng Illuminati. Ayan, mga foreign coin na rin po siguro ang mga ito. Ayan, yung tatlo rito. Ayan, hindi medyo malabo yung kuha ni kabarya rito sa kanyang sa larawan na ito. Larawan ng kanyang mga barya rito. Pero ayan, wala po tayong ganito na klase o uri ng barya. Kitang-kita naman po na kakaiba yung kanilang mga disenyo. Kaya foreign po coin po ang mga ito. Pero pagdating po kasi dito sa atin, dito sa Pinoy Coin Hunter, ayan, kaya po tinawag po na tinawag pong Pinoy Coin Hunter ang ating channel na ito ay dahil sa mas pinagtutuunan po natin ng pansin yung sariling atin na mga Philippine old coins. Kaya ayan, tulad nito, ito lamang po yung kanyang Philippine old coins dito. 2 piraso ng 50 centimos coin. Ayan, Republika ng Pilipinas, at yung isa po rito ay may taong 1984. Ayan, at base lamang po sa aking pananaw rito, sa aking nakikita base sa larawan na ito ay medyo parang heavy use po yung kanyang 50 centimos coin na ito. Mukhang parang gamit na gamit. Ayan, ginamit sa sirkulasyon. Ayan, yung nandito sa ating bandang kanan ay hindi po natin alam kung ano ang kanyang taon. Kasi ito lamang po yung kuha na kuhang larawan ni kabarya. Yan, wala po siyang kuha sa mga kabaliktaran na bahagi ng mga ito. Pero ito ang ating pwede po nating mapag-usapan yung presyuhan dito sa kanyang 50 centimos coin na may taong 1984. Kaya ito po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa video na ito. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy, ayan, bago po natin alamin kung magkano ang bintahan nito 1984 50 centimos coin sa mga community groups, ay kilalanin po muna natin ang buong detalye o buong information tungkol dito sa 50 centimos coin. Ayan, may taong 1984. At ayan, malalaman po natin yan sa pamamagitan ng pag-check kay Numista. Ayan, nandito po tayo kay Numista at nakikita po natin dito na meron po siyang halimbawa rito. Pero ito po ay may taong 1985. Ayan, mas malinaw po nating nakikita rito. Ayan, kasi mas maganda yung kanyang kuha. At mukhang good condition naman po siya. Pero may konting mga yupi lamang dito. Pero okay na rin po ito. Ayan, masasabi natin good condition pa rin po ito kasi lumang-luma na po talaga ito. Ayan, Marcelo H. Del Pilar po yung nakatatak dito. Ayan, ulo po ito ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar. At nakaharap po siya dito sa ating bandang kaliwa. Ayan, meron po siyang bigote at ayan, maayos po yung kanyang buhok. Ayan, at mukhang maayos naman yung kanyang kasuotan. Ayan, nakasulat po rito ang Marcelo H. Del Pilar. Ayan. At ang dito sa ibaba ay ang taong 1985. Yan, pagkatapos ay Republika ng Pilipinas. Yan, translation po niyan ay Republic of the Philippines. Ngayon kung pag dito naman sa kanyang likuran ay ayan, isa pong napakaganda po yung kanyang disenyo rito. Isang kahangahangang malaking ibon. Ito po ay isang monkey eating eagle. Ayan, ito po yung kanyang scientific name dito sa ibaba, Pitcophaga jeffrey. Ayan. Dito naman sa bandang kanan nito, bandang kanan po natin ay yung kanyang face value na 50 centimo. Ayan. Smooth yung kanyang edge. Ayan, hindi po reeded, smooth. Ayan.
Ayan, pagdating po sa 1984, ayan, mula po sa taong 1983, yung mga ganitong 50 centimos coin ay meron po silang magkakaparehong disenyo. Na yan, yung ngunit magkakaiba lamang po sila ng taon. Yan, mula 1983 hanggang 1990. Ayan, ay ganyan po yung kanilang disenyo, magkakaiba lamang po sila ng taon. At ngayon yung 1984 ni Cabarya ay yan, nandito po siya. Ang laki po ng kanyang mintage. Yan, siya po ang may pinakamataas na mintage. Yung mintage po na ito ay yung bilang po ng kopya o peraso na ilinabas ng BSP. Yan, sa sirkulasyon. Kaya ang laki po. Ito po ang pinaka-common sa lahat. Ayan, kung malaki yung bilang ay ayan, madaling makahanap nito. Nasa 121 million, 121.4 million na piraso ang inilabas ng Bangko Sentral na 1984 50 centimos coin. Ayan, pagdating sa presyuhan ay yung kanyang very good condition ay 9 pesos. Ganon din yung fine. Yung good condition po siguro ay ganun din yung kanyang presyo, mga 9 pesos. Or kung hindi ay baka mas mababa sa 9 pesos, posibleng nasa 5 pesos siguro. Ngayon yung very fine ay 27 pesos, extra fine ay 30 pesos, almost uncirculated ay 43 pesos, uncirculated ay 61 pesos. Yung kanyang frequency ay 30%. Yan, ibig sabihin ay napakarami po ang may hawak nito. Ayan, sa kasalukuyan. Hanggang ngayon ay maraming may hawak na ganitong piraso ng lumang barya. Kaya talagang mura po talaga ang presyo nito. Ayan. Maliban lamang kung talagang may error yan o isang error coin yan o talagang napakaganda. Ayan, masasabi nating uncirculated. Yung presyuhan po rito ni Numista na 61 at saka 43 pesos sa uncirculated at saka almost uncirculated ay masasabi kong napakababa po talaga. Pwede po natin itong mabenta talaga sa mataas na presyo sa mga community groups at maging sa mga online stores. At dahil sa nabanggit ko po ang online stores, ay i-check naman po natin yung mga nakita kong mga online stores dyan na nagbebenta ng 50 centimo. Ayan, may taong 1984. At yan, meron po akong nakita rito kay eBay. Ayan, na nagbebenta ng kanyang 50 centimo 1984. Ayan po siya, nakikita po natin. Ayan, at base po sa itsura nito, masasabi kong heavily used po ito. Ang daming mga gasgas. Ayan, maray mga maliliit din pong mga UP sa kanyang gilid-gilid. Ayan, ang dami po ng kanyang damage. Ayan, heavy use po ito, talagang gamit na gamit. Ito naman po yung kanyang likod. Parang kung pagmamasdan natin, parang hindi siya gaanong perfectong bilog. Parang natupi. Ayan, heavy use po ito. Siguro baka ilang beses po itong nahulog sa mga sa ibabaw ng mga matitigas na bagay katulad ng semento. Ayan, o kaya baka ginamit ito sa laro, yung tinatawag nilang nakalimutan ko na yung laro, yung tinatapon-tapon yung mga barya. Kaya ayan, ganyan po yung itsura nito. Ayan, ngayon ay binebenta po niya ito sa halagang $2.99 or ang equivalent po nito ay 165.67 or sabihin na natin 166 pesos yan. Kaya ayan, ang layo po ang kanilang agwat or difference sa presyuhan dito ni Numista. Samantalang kay Numista ay yung kanyang very good condition, yan, na may taong 1984 ay nasa 9 pesos lamang. Pero kay eBay, yan, binebenta po ng seller dito kay eBay sa 166 pesos. Yan, gayong ayan, hindi po gaanong maganda yung kanyang kondisyon. Ang daming mga gasgas. Ayan, ganyan po talaga pagdating sa mga online stores. Talagang matataas yung presyuhan ng mga ito. Kasi ang isa pang problema kasi sa mga online sellers ay madadali po sila sa mga shipping fee. Ayan, yung mga shipping fee na kailangan po talagang bayaran. Ayan, babayaran po nila yan. Kaya sa tingin ko ay para sa mga seller, ayan, lalo na dito kay eBay, ay sa tingin ko ay okay lang siguro yung presyo na ito. Ngayon ay meron pa akong nakita rito kay Carousel.
mas mura po dito kay Carousel kasi meron po siyang binebenta rito na ayan, mga 1984, 1985, 1986, 1989 at saka 1990 na mga 50 centavos coin. At binebenta po niya ito sa halagang 25 pesos. Kada isang piraso po yan ay binebenta niya sa 25 pesos. Ayan, mukhang heavily used na rin ito. Ayan, yung kanyang 1984. Ayan, yung ang kanyang 1984 ay kitang-kita naman po natin na talagang gamit na gamit ito, kaya ganyan po yung kanyang itsura. Ito naman yung kanilang reverse side. Ayan. Tsaka ito naman yung iba pa, 1985 naman po ito. 1985. Ayan naman po yung kanyang likuran. Ayan, 1986. Ayan, medyo mukhang mas maayos yung kanyang 1986. Ayan, siguro kung pag ako ay bibili rito ay yung 1986 na ito. Ayan, pipiliin ko yung nandito. Parang ito po yung pinakamaganda sa lahat. Ayan, meron siyang 1989. Ayan, maayos na rin. Meron siyang mga maayos dito na 1989. 1989 at saka 1990. Ayan, parang medyo okay itong 1990 niya rito. Ayan. Pero hindi kaso pagdating dito sa 1984 niya ay ayan. Heavily used. Ang daming mga gasgas at saka mga damages niya. Ayan, binebenta po niya ito sa lahat po ay halaga. Nagkakahalaga ng 25 pesos. Ayan, 1984 to 1990. Ayan, 25 per piece ang sabi niya rito. Kaya kahit na alin dito, kahit mamili ka, kahit napiliin mo yung pinakamaganda ay 25 pesos pa rin po yan. Ayan, mas maganda po rito kay Carousel. Mas mura yung mga mas makakamura po tayo rito. 25 pesos. Ngayon ay pagdating naman po sa mga online stores, balikan po natin yung barya ni Cabarya rito na kanyang 50 centimos na may taong 1984. Ayan. Pagdating naman po sa mga community groups ay ako po ay nagtanong kung magkano ba ang bentakan ngayon ng 1984 na 50 centavos or 50 centimos. At base po sa kanila ay ayan, yung mga 1984 ay talagang napaka-common nito. Ang daming mga sellers nito ngayon sa mga community groups, kaya naglalaro po ang presyo nito sa average price na 20 pesos. Kaya sa tingin ko ay tama lamang po yung presyo ng sellers kay Carousel. Ayan, 50 nasa 20 pesos. 25 po sa kanya. Mas mahal ng 5 pesos. Pero sa mga community groups ay naglalaro po yung average price ng 20 pesos. Pero ayan, yung mga ganito po na heavily damaged or heavily used ay sa tingin ko ay below 20 pesos po ang magiging presyo nito. Ayan, medyo mahirap pong ibenta yung mga 50 centimos 1984 ngayon kasi sobrang daming mga sellers ngayon. Daming sellers ng ganitong mga common coin na maski luma pa yan. Yan, maski old coin, mga Philippine old coin ay mura pa rin yan kasi maraming mga seller na yan, gustong magbenta. Ayan ang aking masasabi rito sa 1984 na 50 centimos coin ni Cabarya. Pero kung pag i-check po natin yung kanyang ibang mga barya rito, ayan, lalong-lalo na yung ito. Ang gaganda po ng kanilang mga disenyo. Ayan, saan kaya galing na mga bansa ang mga ito? Ayan, mga foreign coins. Mahirap po kasing makipag-usap sa mga foreigners. Ayan, yung mga kung makikipag-usap ko po sa kanila ay hindi naman po laging English yung kanilang mga salita. Marami po sa kanila ang ayan, mga interesadong bumili na rin ng mga foreign coin, pero ang problema ay yung language barrier. Hindi naman po lahat sa kanila ay magagaling silang magsalita ng wikang English. Ayan, English or English. Ayan, lalong-lalo na ito, parang pera ng Illuminati. Ayan, kulay red pa. Parang nabubura yung kulay red na ayan, baka pininturahan lamang po ito.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.